ibang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin na po natin yung binanggit ko nga na amihan o northeast monsoon na magdadala ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Batanes. Meron po tayong shear line. Ito po yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies at inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi ng Cagayan Province. Samantala naman, patuloy yung pagmamonitor natin itong low pressure area na huling namataan 275 kilometers silangan ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Makikita po natin green na po yung kulay niya, ibig sabihin po ay maliit na yung posibilidad or halos wala na itong posibilidad na maging bagyo. Either malulusaw po ito or lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Nakapaloob siya sa mas malaking weather system na Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin mula sa magkaibang hemisphere o hating globo na nagdudulot ng mga kaulapan at magdadala rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan kasama itong Dinagat Islands, habang itong low pressure area ay magdadala naman ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa may bahagi ng Palawan at Kabisayaan sa mga posibilidad ng mga pagguho ng lupa o mga landslide or flash floods or mga biglaang pagbaha dulot ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala naman, ang nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, sa may Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan na may mga pagkilat pagkulog, pero sa umaga hanggang tanghali medyo maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan. Makikita natin, maliban dito, wala na iba tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.